Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 24, 2024, Linggo, at ating pong pinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 7, verses 13 to 14. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay huling linggo, no, at bahagi na po, no, ng kumbaga sa liturhiya ng ating simbahan ang pagtatapos ng kalendaryo para sa pangliturhiya. At ngayon po ay dakilang kapistahan, no? Ang buong simbahang Katolika ay pinagdiriwang ito na kapistahan ng pagkahari ni Hesukristo sa sanlibutan, o Christ the King. Ito po ay nagsimula noong 1925 nung panahon po ni Pope Pio XI, no? Bilang tugon po nung panahong iyon na kung saan ay namamayagpag, umuusbong ang mga ideolohiya, yung mga ipinaglalaban ng mga tao, yung tungkol sa secularism, capitalism, communism, no, at kung ano-ano pa, na kung saan ay nagpapahayag yung mga tao ng maraming gustong maghari, no, ang mamuno sa mundo, no, hindi lang basta sa bansa nila, kundi gusto nilang pamunuan, magpamahalaan maging ang ibang bansa. Kaya nagkaroon ng mga kaguluhan sa politika, ekonomiya, no, at maging sa komunidad dahil sa ganito pong pag-iisip. Kung kaya, ang simbahan ay nanguna sa pagpapaalala sa mga tao na isa lang ang ating hari at lahat tayo ay mga alipin na dapat maglingkod sa isang hari, na dapat kilalanin natin, no? Sino nga ba talaga ang hari na sinusunod natin? Sino nga ba talaga ang hari ng buhay natin? Ang kapisahang ito ang sumasagot, no, sa mga ganyang katanungan. Dati po, no, sabi nga, dahil sa ganitong mga pag-uugali at pananaw ng tao, nakakalimutan nila kung sino ang tao sa harapan ng Panginoon. At kapag nakalimutan yon, ang mas mangingibabaw ay ang kanila po mga sarili mga kagustuhan na napapalayo, no, ang tao papunta sa Diyos. So, ngayon, sana nga po sa inyo pong pagsisimba, sa inyong pagdarasal, ay ma-renew din natin, no, yung ating pong commitment, no, yung ating pong pagsuko, no, yung pagpapaubaya sa ating pong, siyempre mahalaga yung pagkilala natin sa ating Panginoon bilang hari ng ating buhay. Di lang sa atin, no, maging sa loob ng tahanan, kilalanin si Kristo bilang hari sa pamahalaan, no, sa bawat department, kilalanin natin kung sino talaga ang hari na dapat natin sinusunod. Kasi ulitin ko po, no, kapag namayani at nagkaroon ng mga tao na gustong maghari-harian sa mundong ito, kaguluhan ang ating pong mararanasan. Magiging magulo ang buhay ng tao. Kaya, sama-sama tayong magtipon sa harapan ng Panginoon sa pagdalo sa bawat misa at ipahayag natin na si Kristo ang ating hari. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.